Ang magtatanong po nating bisita dito sa ating lugar sa Valenzuela ay si John Maverick Cunanan, isang Katoliko, 16 years old po. Ito po ang kanyang katanungan. Tanong ko po ay kung hanggang kailan po ba tayo kayang patawarin ng ating Diyos Ama? Alam mo, kapatid, meron tayong hint, meron tayong, kumbaga, clue kung hanggang kailan tayo pwedeng patawarin ng Diyos nang magsalita siya sa ating apostol na si Pedro. Sabi ng Panginoong Hesukristo doon sa Mateo, nagtanong kasi si Pedro, ang sabi niya, ilang beses kong patatawarin ng aking kapatid? 18:21 ng Mateo. Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. Kaya niya itinuro kay Pedrong magpatawad si Pedro ng hanggang makapitumpung-pito, 490 times. 70 times 7, yun ang kalooban ng Diyos. Kung si Pedro makakapagpatawad ng makapitumpung-pito, ang Diyos makakapagpatawad din ng mahigit pa maaari sa makapitumpung-pito. Kasi kung halimbawa, mag-iisip tayo kapatid sa dami na nang nagawa nating kasalanan, sabi nga ng Biblia, kung minsan yung kasalanan ng tao, hindi mo na mabilang Ikaw mismong nagkasala, di mo na mabilang Nagkakasala ka sa pagsasalita, sa pag-iisip, nagkakasala ka sa pakikisama, o nagkakasala ka sa mga maling iniisip mo sa kapwa. Kasi mag-iisip ka pa lang ng mali, kasalanan na yun Kaya nga tayo hindi dapat mag-isip ng masama sa kapwa kasi 24:9 ng Kawikaan ang sabi, Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan at ang mangduduwahagi ay karumal-dumal sa mga tao. ang pag-iisip ng kasalanan, ng kamangmangang kasalanan, yung pangduduhagi, yung pang-i-small, kasalanan yun, karumal-dumal yun. Kaya nag-iisip ka pa lang, kasalanan na kuminsan lalo na pag nagsalita ka na, gumawa ka na, naghinala ka na, nagbintang ka na, napakaraming mga chances na nagkakasala ang tao. Pero sa tanong mo na hanggang kailan tayo kayang patawarin ng Diyos, habang ang ginagawa nating kasalanan ay hindi naman tayo nagtataglay ng masamang yung criminal intent. Hindi natin pinaplano yung mga bagay na kriminal. Halimbawa, kasi meron kasing mga tao talagang nagpaplanong magkasala Pinaplano nila yung pagkakasala, iniintensyon nila. Ang kasalanan, pag hindi natin iniintensyon, minsan napipilitan lang tayo, natukso lang tayo, nadala tayo ng kahinaan ng ating laman, o kaya nabigla tayo ng sitwasyon, yung mga kasalanan ganon, kabiglaan ng kamangmangan at sa kakahinaan, napapatawad ng Diyos yun Alam kasi ng Diyos na pwede tayong magkamali dahil hindi naman natin alam lahat. Pero pag ang kasalanan, sinasadya na natin, inuulit-ulit, hindi na tayo papatawarin ng Diyos. Ang sabi dun sa 10:26 ng Hebreo, Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ngayon, kung sinasadya na natin ang pagkakasala, pagkatapos na matanggap mo na yung pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan, sabi ng Biblia. Tuloy natin. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ayun, pagka tuloy-tuloy mo na, sa Bibliang Ingles nakalagay, if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Kaya hanggang kailan tayo pwedeng mapatawad ng Diyos? Kung ang kasalanan mo, hindi mo sinasadya,
hindi mo inuulit-ulit na para bang ayaw mo nang tigilan. Bawa, gusto mo, puro na lang lasing ka ng lasing, lasing ka ng lasing. Bisyo ka ng bisyo, ayaw mo nang tigilan. Pinapatigil ka na ng bisyo, sugal, alak, babae. Ayaw mong tigilan. Naging way of life mo na yon. Hindi ka na patatawarin ng Diyos doon. Pero halimbawa, nakapagbisyo ka, nakapambabae ka, nakagawa ka ng mali, sometime in the past, nung malaman mo yung totoo, nagbago ka, hindi mo na inulit. Ayun, magkakasala ka ng iba naman, napapatawa din yon, yun, magiging dapat ka sa Diyos. Pero kung halimbawa, buong buhay mo, halimbawa 80 anyos ka, babaero kang babaero, lagi kang bisyoso, ayaw ka nang makinig, nakarinig ka ng aral, ayaw mong sundin, ibang usapan na yon, kapatid na John. Naunawaan mo ibig ko sabihin? Opo, Brother Erling, maraming salamat po.